May lapit kami dito sa inyong committee. Ang problema namin, kasi naghihirap kami dito. Gumastos kami. Kasi naipit kami sa programang ito. Ano na nahapon namin? Sumaya ko nag-aaral. No. Hindi po yun ang tinatanong ko. Yung sinasabi nung taong halos naiiyak na dun sa kanyang sama ng loob. Yun ang tanong ko. Ayun. Are you not aware of this? Yes, Tuen. Sa akin po sa kooperatiba, wala pa ako narinig na ganong story. O pinipilit sa mga driver na may ganyan na kalokohan na nangyayari? Kayo na nag-implement ng programang ito, ay wala kayong naririnig na gano'n na nangyayari? Samantala kami, alam namin. Sabi ko sa mga foreign manufacturers, ibigay mo sa amin ng mura na latest na teknolohiya. Ayaw po nila. Bakit? Kasi ang gusto nila, sila yung magbenta sa atin ng pagkamahal-mahal na presyo. Pero masaklab sa amin, although nag-attach kami sa sila, since naipit kami sa programa na pag hindi daw kami nakakonsolidate, hindi na ma-restore ang mga prangkisa, mawala na kami ng trabaho. Alam niyo naman, alam ko na pagtatrabaho para kain sa pamilya ko, yung pagbabiyahe ko lang. Since sarili ko na yung sasakyan, may dalawa akong sasakyan, nag-attach kami sa kanila, yung masaklap. On the latter part, happy kami kasi nakakuha na kami ng franchise, nakakuha kami na in compliance, nagasto kami ng mga millions of pesos to prepare our garage. Yung masaklap lately, gusto nila kunin yung sasakyan sa amin dahil daw sa kanilang pangalan. Pumunta ako sa LTFRB, sabi doon sa LTFRB, wala akong magawa dyan, o the office itself wala magawa dyan because it is an intra-corporate dispute. So pumunta kami sa opisina nila ng SEC, nagtingin kami na humingi kami ng kwandon ng SEC registration nila. Totoo nga, gumasto kami para sa kanila, para sa akin namin, i-transfer yung franchise namin sa kanila, gastusan namin yung mga grahe in compliance with the requirements of LTFRB. Wala kaming pangalan sa kanilang corporation. Ang masaklap pa bandang huli, nagpasalamat kami kasi nakakuha na kami ng sasakyan, pero nangyari, sabi nila, hindi yan sa inyo, sa amin yan. Tipin ko, how out kami yung ginastos namin doon. Di ba yung usapan natin o verbal, kami yung manage dito kasi sa amin to. So sabi nila, hindi sa amin yan, etc. Ngayon, to prove with the committee, nag-file sila ng carnapping against us. 4 kami nagkaroon ng kaso ng carnapping, 38 counts of carnapping. Yung 44 units na na-approve sa aming ruta, na binigay naman sa amin, kami nagmamanage, kinuha na yung 4 sa lansangan by force, binigyan ng pera yung driver, naka-blatter din yon. Tsaka yung isa, pina-repair namin doon sa dealer for preventive maintenance kasi aircon daw sira doon. Silang kumuha, yung isa na impound ng MTO, kunin namin, ayaw ibigay kasi wala daw yung kinabukasan, kinuha na ng Chulet Corporation pero secretary certificate na sila yung nagmamayari ng sasakyan. Kaya ngayon, ito, humarap kami sa kaso ng 38 counts of carnapping. 4 kami. My wife, ang aking dalawang sama. Gumawa ko ng paraan. Pupunta ako kay Tulpo. Wala din doon. Tulog kami sa bangkita. Pasensya, Senator. Tulog kami doon. Kaya, nangimitahan kami ng piston. Ng Annabella. Sabi ko, ito na siguro yung paraan ng Panginoon na nalapit ko sa nailapit ko dito sa inyong committee. Ang problema namin, kasi naghihirap kami dito. Gumastos kami. Kasi naipit kami sa programang ito. Ano na nahapon namin? Sumaya ko nag-aaral. Hirap
ngayon, nagmata ko ng abogado. Kaya yun ang siguro masabi ko, na itong programa na ito, hindi na nabigyan ng kulang pag-study, walang proteksyon sa amin. Mag-consolidate ng kami sa korporasyon. Darating panahon, ito rin yung mangyayari sa iba kasi pwede angkinin, ninuman, yung corporation na yun na, siguro, na pasensya na, medyo iyakin tayo siguro. May I ask, LTFRB or Office of Transport Cooperative, nga, hindi nyo alam yung nangyayaring ganyan? Hindi nyo nalalaman na may nangyayari doon sa mga kooperatibang pinoform ninyo o pinipilit sa mga driver na may ganyan na kalokohan na nangyayari? Your Honor. Yes. On my part po sa OTC po, kasi since nag-firm up yung ating consolidation, I was in the office po almost every day up to December 31. I'll be honest with you and I'll be very transparent. Hindi ko po narinig yung libreng sakay para pumirma, di ba? Or the threat of, No. Hindi po yun ang tinatanong ko. Yung sinasabi nung taong halos naiiyak na doon sa kanyang sama ng loob. Yun ang tanong ko. Ayun. Are you not aware of this? Yes, and sa akin po sa kooperatiba, wala pa ako narinig na ganong story. Baka sa korporasyon po. Anybody Yes, sir. from DOTR Yes. heard na may mga nangyayaring ganito Yes. sa mga kooperatiba na pinipilit ninyo doon sa mga drivers na gawin nila? Mr. You Chair, haven't heard of this? Mr. Chair, may I be allowed to So speak? you're going to answer that question, Mr. Yes, Mr. Chair. On behalf of LTFRB, we have regional offices and up to this moment, there was no report from our regional office. Yes. My point, sir, is that was this matter reported to the LTFRB? Because if it was, then we would personally take an action on this. Sige, now that you know about it, may I know what action you will undertake? First thing is I will have to probably investigate the case personally, send a person to go there, and then issue a show cause order to the corporation. Please see to it that Mr. Chair, you do that and submit a report ASAP to this committee. we will our commitment, Mr. Chair. Ano lang, briefly lang, with the indulgence of Congressman Manuel, in relation do sa kanyang issue, no? Kasi I was trying to comprehend yung mga sinasabi ng driver, no? Tanong ko lang sa cooperative, no? Inapprove ba? Sir, sige na, kapraso lang. Kasi sir, di ba, nagbabayad sila eh. Member sila ng kooperatiba eh. Although yung mga opisyales na-control nung pamilya. So in other words, being a member of the cooperative, the cooperative itself, yung officials, wala silang karapatan na kunin yung sasakyan doon unless hindi na sila shareholder nung tinatawag nating korporasyon o nung kooperatiba. And sa elemento ng inyong component, nakalagay doon na ang may-ari talaga is corporation, di ba? So ngayon, kapag nag-retire na yung driver at wala na sila, hindi na sila makakapag-drive. Halimbawa, nagkaroon ng aksidente na naging hindi na siya capable na mag-drive. Still, sa share nung kinikita ng kooperatiba o ng korporasyon, ay entitled siya. Am I right? So, with that attitude of the official of that kooperatiba, if that is true, then crime was committed against the person. Kaya you have to look into this, ha? Kasi kakawawa yung mga members ng kooperatiba na kinukuha ang kanilang mga sasakyan samantalang member sila ng cooperative.
And you have to look into this, Chairman Gadis. Yes, Mr. Chair. I will call immediately the regional director now of the concerned region Yun lang po, to give Chairman. me a fresh report. Thank you at maraming salamat po. Thank you. Akik, I would just like to inform you na meron din ganun na sitwasyon doon sa Antipolo. Maraming mga membro ng korporasyon ay ng cooperative pinagtatanggal dahil ayaw sumunod. Mr. Chair, So, nangyayari talaga, nagtataka nga ako kung bakit kayo na nag-implement ng programang ito ay wala kayong naririnig na gano'n na nangyayari. Samantalang kami, alam namin. Your eyes and ears are not on the ground insofar as this program is concerned. Mr. Chair. Yes. Tungkol sa na-mention niyo po sa kooperatiba, meron po talaga, regarding that naman, meron talaga instances wherein there are conflict po between yung members po at saka yung officers. So dalawang venue po yan, they go to CDA at saka sa amin po, I have to admit, may ganong sitwasyon po wherein members are being removed by officers. So we have a process to look into that and sa CDA rin po. So I confirm meron ganun pong instances, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, in addition lang po. Opo, Similar. opo. Kasi po sa... Indulgence of the Honorable Yes, Member. Mr. Chair. Thank you po. Kasi po sa Bulacan din po, dun sa na-interview namin, inobliga silang isurrender yung ORCR nila. Eh, lang ang pinangahawakan mo na ikaw may pag-aari. Bakit po kailangan mo isurrender? So pag nagkaroon ng kasuhan, wala ka talagang pag-aari kasi nag-surrender ka eh. So tatanungin niyo bakit nangyayari to? Nandun po yung takot eh. Hindi po nila tinatanggap yung programa. Kaya lang po maraming consolidation dahil po yung takot ang umiral sa tao. Hindi dahil sa gusto po yung programa ninyo. Lead convener ng No to PUM Phase Out Coalition sa Panay na. Sa Iloilo base po kami at pinangangalandakan ng mayor namin at saka ng mga leader ng kooperatiba na nasa 85% yung consolidated. At tama naman po yun. Pero hindi po ibig sabihin na dahil consolidated kami ay gusto namin yung programa ng PUMP. Dahil unang-una sumapi po yung karamihan sa consolidation dahil kung hindi ka sasapi sa kooperatiba o korporasyon ay hindi ka bibigyan ng permit na makabiyahe. So we have no choice. Actually po gusto ko i-challenge yung LTFRB, maglabas kayo ng MC. Nabigyan ng kalayaan na mamili yung operator lumabas o magpatuloy sa kooperatiba o korporasyon. At isisiguro ko sa inyo, 80% po ay lalabas sa korporasyon dahil sa matinding karanasan. Pangalawa pong punto, yung sinasabi po ng LTFRB at DOTI kanina na ginamit yung consolidation para mapaganda yung buhay ng operator at mga drivers. Sa totoo lang po nagkalit-silitse yung buhay ng driver at operator dahil sa compulsory consolidation. At gusto ko rin pong pasinungalingan pagpapasa ng LTFRB na yung ma-phase out sa December 31 ay yung unconsolidated lamang. Hindi po totoo yun dahil after December 31, kahit bago pa yung December 31, yung mga kooperatiba na nakabili na ng modernized minibus, dinadrop compulsorily, pinatitigil sa pagbiyahe yung mga traditional dahil papalitan na siya na imported minibus. Dinagdagan pa ito ng LPTRP. Yung LPTRP halimbawa sa Iloilo City, merong 2,500 plus ng traditional jeepney. Nung ipinatupad yung LPTRP, 1,700 na lang ang patatakbuhin. So ibig sabihin 800 plus ng traditional jeepney mawawala. Dagdagan pa ng mga mahigit 500 na pumasok na imported minibus. So ibig sabihin 1,300 na po yun, Mr. Chair. At so ibig sabihin, sa totoo lang, nauna pang na-phase out yung nag-consolidate kaysa sa unconsolidated. Yun po yung katotohanan. At ang masaklap pa dito, marami yung nagbayad sa consolidation. At the end of the day, nung after December 31, pumunta sila sa LTFRB para humingi ng extension ng kanilang pagbabiyahe. Doon nila nalaman na yung co-op pala na kumulekta sa kanilang pera ay hindi consolidated. Daan-daan po yun, Mr. Chair. Headline po yun kahapon at kanina na balita sa Iloilo. Ganun katindi yung korupsyon. Kasi sa totoo lang, yung
compulsory consolidation ay talagang minadali at sinakmal ito ng mga oportunista. Sorry po, para sa mga tunay na leader ng kooperatiba. Pero ito yung pinatutungkulan po namin. Halos 80% po ng kooperatiba sa Iloilo ay pinagkakaperahan lang po yung operator at driver. Yun po ang katotohanan. At nung pumasok po sila, saan ka ba nakakakita na sa kooperatiba, yung highest policy making body, yung gumagawa ng consent bylaw, yung dapat tumitingin doon sa financial statement ay ang General Assembly, yung kasapi po yun, membership. Pero doon po nangyayari, kahit yung consent bylaws, hindi alam ng kasapi, pag naghanap ka o gusto mong tingnan o buksan yung financial statement, sasagutin ka ng kooperatiba na confidential to. Parang yun na, confidential. Pupunta kami ng LFRD, ang sagot sa amin, intra-cooperative dispute. Punta kami ng CDA, ang sagot sa amin, intra-cooperative dispute. OTC. Actually, sa totoo lang po, nagpadala kami ng petisyon sa DOTR at LFTFRB nung September pa. Hanggang ngayon po ay walang sagot yun. Nagpadala din kami ng sulat sa LTFRB Region 6. Hanggang ngayon walang sagot po yun. Sir, malimited ang time ko. I would like to really look into the costing right now, and I know may mga sample dito na ibigay sa atin yung ating financing agency. Now, may mga transport group din na nandito, like cooperative and corporations. Tanungin nga kaya natin, Mr. Chair, if you're going to permit one of the cooperative transport, no, na pag ganito yung cost ng unit ng vehicle, up to what amount na kaya pa nila mag-survive na hindi nila i-increase yung fare sa na mag-request ng fare, no? Kasi related ito, no? Pag tumaas talaga kanina as per computation ng ating colleagues dito si Kung Busita, parang 7,000 a day ang dapat kikitain. But then dito sa sample amortization na try ko rin i-compute, parang between 5,000 pwede na kung nasa 2 million and below ang cost, no? So ang tanong dito, Mr. Chair, pakinggan ko, or I would like to request Mr. Bautista, Leonard, no, for your experience, kasi hindi dapat compute lang, no? So dapat based from your experience, dapat magkano talaga ang cost ng isang vehicle para hindi kayo para makapag-survive kayo, and you're not going to request more for fare hike if that is the case, Mr. Chair. Last question. Okay, then follow up na lang later on. Thank you. Thank you, Mr. Okay, Chair. floor. Thank you, Mr. Chair. Tama po yung computation ni Congresswoman Busita na sa 2.8 million, kayang maka-average na 8,000 pesos ang dapat kitain ng cooperative. Which is ngayon, nakakaya namin. May mga challenges, like for example, sinabi rin ni Congressman Marcoleta, yung mga traffic. So kung sakaling mabawasan yung mga traffic, mas marami kaming trips na magagawa. Tapos pangalawa, yung mga kolorum. Kung aalis yung mga kolorum sa kalsada, so malaki rin yung magiging sa amin, magiging kita namin. So yung lahat ho ng mga kinikita namin kasi, since split manage kami, so naipagsasama-sama namin at nakakatipid kami dun sa mga maintenance. Like for example, pag individual management kasi ang ginagawa, iba-ibang mga mekaniko yung kino-contract namin. Hindi katulad pagka co-op ka, isa lang o dalawang mekaniko para sa mga 40 fleets, para sa mga 60 fleets. So mas nakakatipid kami, tapos wholesale ang aming pagbibili ng mga maintenance, gulong, battery. So lahat ho yun, kahit papano, nakakatipid kami para yung 8,000 pesos everyday, talagang mas kumikita kami. So kung mas maganda ho sana kung sakasakali na ma-push yung modernization program, kasi mas marami hong trabaho na generate. Dati yung 70 units namin, 70 drivers lang yung pwedeng makapagtrabaho. Pero dahil ngayon may AM shift, PM shift, so nadodoble.
So halos 50% increase do sa job generating. So kung halimbawa yung sinasabi natin na 24% lang yung kailangan natin, kulang na kulang pa ho kami sa driver. Mag-apply sila sa amin. Kasi kailangan namin ng driver at iyon ginagawa naming membro. Hindi ho sila bayaran o hindi sila empleyado, kundi sila mismo ang kamay-ari ng kooperatiba. So maraming mga challenges since nagsisimula pa lang kami. Isa sa mga challenges po siguro dahil nga hindi namin alam yung direksyon ng government kung itutuloy o hindi. Since 7 taon na kami nag-aantay, nasa gitna na kami ng gera, tapos ngayon naiipit kami kasi kung matutuloy ba to o hindi, kami mismo ang nagbabayad sa bangko. Ay pinagmamalaki namin na kaya namin magbayad sa bangko at kaya namin kumita at ang mga driver namin kumikita rin dahil doon sa proseso. So meron hong mga benepisyo, SSS, BIR, Pag-ibig, lahat po ng mga benefits na ibibigay namin sa driver. Pero ang kagandahan ho nun, mas marami ang nakikinabang, pati ho yung mga operator nakikinabang din. Ngayon, kung sakasakali may mga madi-displace, andito ho kami mga cooperatives at tutulong kami. Andiyan kami, hindi lang namin i-hire, itutuling namin silang kamay-ari. Andito kami para tumulong kung ano man maitutulong namin. Ang importante ng Mr. Chair, maituloy kasi nga nandito na kami sa gitna ng laban. Andito na kami, sinakripisyo namin yung sarili namin para makita natin na kahit wala kaming direksyon, sumusunod kami sa gobyerno dahil 3 administrasyon nagsasabi na i-push na natin to. So ngayon kay President BBM, ang sinasabi, i-push na rin. So nandito ho kami, susuporta kami ma-i-push to at tutulungan namin yung mga tao na hindi nakakaintindi at yung mga tao na madi-displace. Gamitin niyo ho kami kasi kami ho willing kami magpagamit doon sa gobyerno at sa magandang programa ng modernization program. Okay, so Mr. Chair, we have heard, alam ko naman na mayroong magandang co-ops na practices, so baka magamit din natin sila. Tapos yung iba naman, hindi natin maiwasan. Meron talaga na they cannot even look into on their welfare. No? So, kanya-kanya pa rin. So, malaking challenge talaga to pag cooperative. And then, for your information naman, mahirap din talaga pag collegial, pag marami. Pero ang kagandahan dito is that we're really able to control, to manage, and we affect more no na benefits dito rather than magkanya-kanya. So, Mr. Chair, parang hindi nasagot masyado yung sabi ko kanina. Kung tumaas ang presyo ng unit ng vehicle, up to what amount na pwede pa ninyo i-absorb? May isang resource person tayo dito, parang nandyan si Busina. Okay? So, can we request the Vice Chair, Ms. Frida Flores, to answer my question kung up to what amount na unit na cost ng vehicle na hindi pa kayo pwede mag-request for fare hike. Kasi yun ang nakita natin na sinasabi na pag tumaas ito dahil may corruption, so automatic doon ang effect niya at saka magsasuffer yung ating mga commuters. Good morning po, Mr. Chair. Good afternoon po, Mr. Chair. Actually po, ang increase po kasi na pwede kaming humingi ay kung nag-increase yung fuel cost. Pero ang kaya po ng kooperatiba as of this time na presyo ng mga modernized jeep ay kami po ay nakakayanan po namin yung 2.6 million po na per isang unit. Kaya po namin at kumikita po kami doon. So kung bumaba, more kita? Yes sir, at lalo na po kapag wala na yung kolorum. Kung ngayon po ay 3 round trips lang po kami. Kapag po nabawasan yung mga kolorum sa kalsada, pwedeng madoble. Kaya mas lalaki po yung kita namin. Okay, so again, Mr. Chair, with that, mas maganda na pag-aralan ng mabuti ng ating agency. Tapos tayo naman dito, whatever na mga kailangan natin inform for the legislation. So we are really supportive for the good of our sector. So yun lang, Mr. Chair, then might we have another second round later on. Thank you. Thank you. The next interpolator is the Honorable Tina Dominic Pancho. Thank you You po, have the floor, Mr. ma'am. Chair. Opo. Kanina po nabanggit ni Attorney Guadis yung mga rason kung bakit ayaw po
ng mga jeepney drivers yung ating pong modernization program. Bakit hindi niyo po nabanggit yung halaga ng isang modernized na jeep? Kasi ang halaga po nila is 2.6 million. Alam niyo po, ang isang ordinaryong negosyante o isang ordinaryong kawani, napakabigat po para sa kanya magbayad ng 20,000 or 25,000 per buwan. Bakit hindi niyo nabanggit na napakamahal po ng unit? Mr. Chair, yung cost kasi ng acquisition, Mr. Chair, is variable po yan. Depende po kung kanino at saan binibili. May mga units na 900,000 lang, yung binibigay ng Francisco Motor, Ano po, attorney? as high as 2.4 million. Kaya hindi po namin mabanggit yung halaga. Well, hindi po namin alam kung saan nila kukunin po yung mga units. Po, ng mga nakaraang pong pagpupulong, ang concentration po natin ay imported. Hindi po yung local. Parang lumabas na lang po ang mga local, yung Saraw at saka Francisco Motors, nitong tinutulig sana lang itong modernization program. Pwede po siguro natin tanungin ang Francisco Motors o Saraw kung meron man po tayo resource person dito, kung sila po ba ay nakasama dito o naanyayahan man lang sa programa nato. Kasi parang nung nakaraan po, natatandaan ko, wala kayong nabanggit kahit kailan na local. Puro imported, puro China. Nung nakaranas po kayo ng ganito mga tuligsa, parang nung lang naalalang may local pala dito. Mr. Chair, dito po sa mga datos na pinresenta namin, almost more than 60% po ng mga manufacturers po na nag-provide po ng mga modernized jeepneys ang mga local po. At kukunti lang po ang imported. May datos po tayo dito. And then ang preference po ng mga kooperatiba ay yung mga local manufacturers. Base na rin po sa mga nandito ho na mga umaten po ng mga kooperatiba. Pwede po ba nating matanong ang mga resource person, Mr. Chair, kung totoo po sinasabi ni Attorney Gadis na talagang sila po ay kasali dito, yung mga local po natin? Opo. Yes, Your Honor. For clarification, Asek Wadis, when you say local, does that include yung imported yung part dito inassemble? Yes, Mr. Chair. So, Kasama po yung... consider that as local. Para clear lang yung interpretation. Yes, Mr. Chair. These are locally assembled po. Karamihan naman po sa mga yan, imported yung parts, Inassemble dito. inassemble po dito. Yung local na sinasabi ni Honorable Pancho, yung lahat ng parte dito sa Pilipinas. Ganun ba yun? Mr. Chair, sa pag-alam po namin, wala po mga local engines pa dito sa Pilipinas. Ini-import po lahat yan. Yung Saraw at saka Francisco, nandito naman kayo. Ano ang parte ng inyong model ang imported? Mr. Chair, if I may speak, Elmer Francisco, Francisco Motors. Yeah. Okay. Yes, to answer that question, in fairness to our resource speakers from LTFRB here right now, ninananap po nila itong problemang to. Kasi simula pa po ng huling administrasyon, kami po, umalis na nga si Mr. Saraw Kasama ko kanina rito si Mr. Saraw, umalis na. Matagal na po namin pinagpipilitan yung sarili namin. 77 years na pong gumagawa ng jeepney Francisco Motors. So, nung nagkaroon ng PUV modernization program, sumali rin po tayo. Pero, ang number one pong problema ay napakamamahal ng mga engines, yung tinatawag na ng Euro 4 na engines galing po sa ibang bansa. Presyo po nila ay presyong ayaw magbenta. So, yun po ang rason kung bakit mahal ang naging nilabas nila ng mga modernized units. Doon naglabasa na yung mga yung itanong nyo kayo na anong difference of local po ng imported. Yung imported ay yung para mga completely built units na direct na ini-import galing sa China o kung sa amang bansa galing yan. Yung tinatawag ng LTFRB na local ay yung dito ina-assemble sa Pilipinas. Imported yung engine, yung body dito,
ina-assemble sa Pilipinas ng ibang mga kasamahan natin ng mga local manufacturers. So, in fairness yun po yun. Ngayon, ang sabi ko po sa mga foreign manufacturers, ang mamahal ng mga engines ninyo, Euro 4 compliant engines yung sinasabi nila. Alam niyo po ba na obsolete na yan sa ibang bansa? Wala na pong ganun ngayon sa ibang bansa, sa mga developed na bansa. Ipanapatang po nila sa atin yung mga basura nila. Yun yung problema. Yung ginagamit na ngayon ng mga Euro 4 na diesel, balik na yun. Kaya kung gagamitin nyo yun ngayon, 3 taon nyo lang gagamitin, wala nang pangsa yun. Tama-tama, pag sira na yung binili nyo miniba sa galing China, binili na kayo ng Francisco Motors, mura. Mura. So, isa po yung rason kung bakit ibinaba ng Francisco Motors ang presyo natin. Ang mic, ayan. So, ito, ang mic ko, gumagana na. So, lobat na yung mic natin. So, sana hindi malobat yung bago. So, ang sa atin po, ang sabi ko sa mga foreign manufacturers, ibigay mo sa amin ng mura na latest na teknolohiya. Ayaw po nila. Bakit? Kasi ang gusto nila, sila yung magbenta sa atin ng pagkamahal-mahal na presyo. So, sabi ko, dito tayo sa Pilipinas, bakit kayo masusunod? Sinasabi nga nila, ganun din what the Romans do. Nandito kayo sa Pilipinas, dapat tayo mga Pilipino masusunod. Ang ginawa po ng Francisco Motors, kinausap po natin lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Ito mo ang Maharlika Investment Corporation, meron po tayong seryosong masusing pag-iusap kung paano makakatulong ang gobyerno sa ating local manufacturers. Dahil ang Francisco Motors, hindi na mag-i-import ng mga makina galing sa ibang bansa. Ang electric motors po ng Francisco Motors ay dito po natin gagawin sa special economic zone sa Camarines Norte. Pati po yung mga battery technology natin. Ang ginawa po ng Francisco Motors ay imbes na bumili ng mga makina na pagpamamahal sa ibang bansa, ang ginawa po natin ay nag-hire tayo ng mga magagaling na mga engineers mula sa mga magaganda at malalaking kumpanya sa ibang bansa. Dahil marami rin po tayong mga kababayan, mga OFW na mga magagaling na engineers. Ang technology po natin, ang mga engineers po natin, yung iba po ay galing sa Tesla, galing sa Rivian, galing sa SpaceX sa Amerika, galing din nila na galing sa Toyota, na nililipat na din sa atin dahil natutuwa sila dahil ang ginagawa po ng Francisco Motors at hindi natin pinagkakakwarta ng mga operators natin. Ang ginagawa po natin, ay po tayo sa bandang trabaho para sa kapwa Pilipino natin. Kaya sa presyo kung binigay ng Francisco Motors, ang welcome po natin ang mga foreign manufacturers, welcome po natin sila. Dahil po kami, sinasabi po namin na hindi naman natin makontrol. We live in a free country, we have a free market, magsisilog sa international standards, pwede magbenta ng modern field. Pwede po natin tawagin sa free, hindi po yung minibus. Parang po nilang katarapino. Diba? Ang jeepney ay jeepney, ang bus ay bus. Nagdala ako gawin ka na. Dahil matatalino po ang mga tarapino. Yun lang po ang nasasabi ko kung region. Ngayon, pinababa po natin ang Francisco Motors ang presyo. Dapat na lang po sa mga foreign manufacturers kung kaya yung katakan ang presyo ng Francisco Motors. So, free market, babaan natin yung presyo natin, tanongin po natin yung mga kasama natin ng mga transport operators kung anong bibili nila. Yung pagtatat ng milyon na made in China, o yung 985,000 na gawa ng mga manggagawang Pilipino, nasubok na nila matapay, time tested one. Dahil ang gamit nila hanggang ngayon ay yung gawa ng Francisco Motors 30 to 50 years ago. Hanggang ngayon tumatakbo pa. Hanggang matibay pa rin. Sabi nga ni Ka-Obert na wala na rito. Basta rin sa assistant company, maski sa buliga, makakabili ka ng pyesa. Ganun kaganda ang gawa ng Francisco Motors. So hindi naman siya ako nag-advertise, sinasabi ko lang po ang totoo. At kung mamarapatin nyo lang po, Mr. Chairman, 77 years na po kami nakikipag-usap sa mga operator natin. Ako po personally 31 years na. Ang tatay ko bago ako. Isa lang ang masasabi ko. Hirap na po sila. So, paano mo po yung sinasabi ng LTFL? Diba? Na
maganda yung ano nila, maganda yung life nila. Ginawa niya yung industry consolidation, unang-una, kasi wala pa sila dyan sa LTO-IB, nakikipag din na kami sa LTO-IB. Walang presidential administration at yung dinama ng Francisco mga boss. So yung defense sa kanila, kausap na rin namin. Sila Chairman Del Grata and before them. Ang ginawa yung consolidation para mas madaling makautang ang mga operators natin sa land bank at CDB. So, magiging ano sila, juridical entity, either cooperative or corporation. Para makautang sila dahil ang mamahal na. Ngayon, kung ibababa natin yung presyo sa 985,000, baka hindi na kailangan umutang ng mga operators natin sa mga bangko. Dahil pwede naman sila maghahalan sa amin ng diretso. Wala pang interest. So, yun yung tinatanong ko. So, may tanong ko yun sa LTFRB, nag-meeting kami ni Secretary Bautista, ni Chairman Diagis, Chairman Ortega, ito na ibang mga road sector na ng DTI. Ang nirequest pa natin, ang sa equity subsidy, kung maaari, ay i-open sa mga bibili ng cash o yung magbibigay ng diretso sa amin. Kasi yung equity subsidy, makaka-avail ka lang yan kung cooperative ka o corporation ka. Number one. Number two, makaka-avail ka lang din yan kung utang sa land bank o dito. Kaya nadagdagan yan. Makaka-avail ka yan kung mag-utang ka sa land bank, dito sa private financial institutions. Ngayon ang tanong, kung sa amin bibili diretso, hindi utang sa bangko, bakit hindi sila pwedeng maka-avail ng equity subsidy? So, ang sabi ni Chairman Gladys, i-reconfigure nila yung franchising guidelines. So, yung mga mga operators natin, yung mga maliliit natin operators na maka-avail ng subsidy, ng equity subsidy. Dahil sa presyo ko ng Francisco Motors sa 985,000. Magda-down payment ka o reservation ko na 50,000. 50,000. Saka nakakita ng pamilya ng gotcha na 50,000 yung down payment. Pero sa Pilipinas, wala. Sa ibang bansa, zero down payment. Dito, 50,000 lang. 985,000 minus 50,000. 935,000 na lang. Babawasan mo na equity subsidy na 280,000. 655,000 na lang. Kung ibinigyan niya ng ating mga operators ng 20,000 per month, halimbawa lang kung malakas rin ka, 20,000 per month. Less than 3 years, tawad na yan. Bakit silang utang? Ngayon ito naman yung pumapasok na problema. Pagbili nila, ng unit nila, kapag sa kanila. Kasi nakapangalan sa cooperative o sa korporasyon. So yun ang problema ng industry consolidation. Ang ipinipindar ko, Pilipino tayo, Mr. Chairman. Lahat tayo dito mga Pilipino. Ako, ang pinipindar ko, ang gusto ko ay nasa pangalan ko. Ako lang yun. It could be just me. It could just be my opinion. Pero kapag yun ay pinindar ko, gusto ko nasa pangalan ko. Wala sa pangalan ng, hindi ko sinasabing lahat po gano'n. Pero mga kooperatiba, nakatuloy lang kay Mr. Bautista, lumayos magpatakbo. Iba-iba negosyo, iba-iba yung pagpapatakbo. Pero meron talagang mga kooperatiba, pati mga korporasyon, ng mga predators at mga balasibas na matatawag natin. So, Mr. Chairman, ang sa akin lang, ang request ko lang, let's review yung industry consolidation. Huwag natin bigyan ng ganang deadline. Dahil ang tangkisa naman, meron namang expiration. So, kung mag-expire, di mo na-review. Pero huwag natin ipilit na December 31, deadline, kung na lang talaga, wala na kayong pag-asa, baka nga kayo, kung mag-gutom kayo, mamatay kayo sa gutom. Huwag naman gano'n. Diba? Kasi ang nangyayari, mga OFW po ng araw para makabili ng jeep. Alam ko, dahil sa akin sila bumibili personal. Sa amin sila umuutang eh. Kaya alam ko, mga OFW. Nag-OFW sila para makauwi ng Pilipinas, makabili ng jeep, makapaghanap buhay. Sa pag-aaral nila yung mga anak nila. So, Mr. Chairman, I was invited here to speak. So, if I will be cut off, I'm sorry. So, yun lang yung sa akin. So, I will return back the floor to the board. To the chairman, Mr. Chairman. Thank you. Thank you po. Did that answer your query, Honorable Pancho? Opo. Kasi isa rin po nga yun ang concern ng mga jeepney driver. Kung nga rin, pag-aari nila yung jeep, hindi pag-aari po ng kooperatiba. Yun po ang nilalaban nila. Okay silang magbayad eh. Pero nasa pangalan nila, pag-aari po nila. So,
minumukhay ko rin po na maganda po yung suggestion po ni Mr. Francisco na bakit hindi direkta sa amin na magbayad ng utang? Ba't kailangan po, hindi nga po natin minamalit ang kooperatiba o nag-iisip tayo na hindi maganda sa kooperatiba, pero bilang mga Pilipino, sanay tayo ng balikwasan eh. Oh, di ba? Nagbayad ako sa'yo, bayad ako sa'yo, akin yung binili ko. Hindi yung dadaan pa ko sa sampung proseso, mas malinis ang transaksyon po. Kasi pag kooperatiba, hindi po natin maalis yung masamang pag-iisip nila na maaari po magkaroon ng problema. Ba't nga hindi naman direkta sa kanila na magbayad? At sila mag-usap. At akin pa yung aking jeep. Walang nawala sa akin. That's all, Mr. Chair po. Thank you. Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to thank the good congressman for the comment. We will take the comment in our further meetings to recalibrate probably the stand of the department. Thank you very much po, Congresswoman. In support lamang kay Congresswoman Pacho, Mr. Chairman, kasi napakaganda ng sinabi ni Congresswoman Pacho. Saka at the same time, kasi nga po ay pinag-uusapan yung, nagtataka lamang ako bakit meron na tayong gantong katulad ng San Francisco, Hindi, Francisco lang. Francisco Motors. Meron na tayong ganitong klase ng pagkakataon, no? Tandaan po natin, it's a private company, ang corporation. Okay. Granting private company sila. At ang involved dito is public utility, taong bayan ang sumasakay sa mga sasakyan na yan. It entails dapat magkaroon ng component na competitive selection process, yung bidding na gaganapin ng bawat kooperatiba at corporation. Why? Kasi pamasahin ng taong bayan ang involved dito. Tandaan natin, LTFRB, no? We have to consider yung approach ng Francisco. Bakit? Kasi kapag ang pinili ng mga kooperatiba ay mataas na sasakyan, sigurado mataas ang pamasahe. Kaya dapat isipin po natin, lagyan natin siya ng tinatawag na CSP. Ang isang CSP, yung tinatawag na isang proseso na kung saan dadaan ang kooperatiba at ang kooperasyon sa isang competitive selection process ng mga public utility vehicle upang mag-bid sila sa pinakamababang presyo, pinaka-efficient at reliable vehicle. Ginagawa namin yan dito sa industry ng Meralco sa kanang NGCP. Kaya kanina napag-isipan ko dahil sila ay private entity, naisingit natin, binibigyan namin ng prangkisa ang NGCP sa Meralco eh. Pero sila ay isang korporasyon na pribado, pero public utility ang kanilang sineserve. Nag-create ang Department of Energy ng isang competitive selection process wherein nag-undergo ng bidding processes ang ating mga korporasyon. So, we can do that also. Dahil nga, public utility to eh. Tataas ang presyo ng ating mga mamamayan eh. Kaya mag-implement tayo ng isang bidding process sa mga private corporation para makuha natin ang pinakamababang presyo para sa ating mga drivers. Dapat siya mandatory ang gawin natin at manggagaling ang order na yan sa inyo dahil yung competitive selection process ang nag-order nun, Department of Energy. Mr. Chair, additional po. Yun po. Apo. Singit lang po yan. Kung ang magiging presyo po natin is 985,000, may subsidy po na 280,000. So the remaining balance is 705,000. Ngayon, tanungin natin sila, kaya ba nilang bayaran yun? Kasi kahit sabihin niyo pong 705,000 lang, bumabam na po yan, babayaran pa rin po yan. Kaya ba, makatao bang bayaran yun? Sa pamamagitan lang po ng pamamasada. Nagtataas po ng kamay sila. Anybody from the transport group who can answer the query of the Honorable Pancho? Thank you, Mr. Chair. Honorable Congresswoman Pancho. Tama po kayo. Kanina po nabanggit ko na 2021 nakapag-modernize po kami ng isang unit nang hindi kami nagsumali sa kooperatiba, hindi po kami sumali sa consolidation, hindi po kami nangutang at higit sa lahat, hindi po kami nagtaas ng pamasahe. Tumatakbo po siya, dala-dala ko po siya ngayon. Galing po ako sa bahay,
Yun po ang sinakyan ko papunta dito sa Congress kasama ng aking mga drivers at iba pang mga local presidents. So kung yung tanong kanina kung kaya po ba naming bayaran yung 700,000, kasi po yung na-modernize po namin, nakakatayo kami sa loob, fully equipped siya, CCTV, dashcam, may Wi-Fi, via satellite pa, baka wala sila nun. Yung pintuan, automatic, nasa gilid na rin po. At yung engine na lang po ang hinihintay natin, katulad ng sinasabi ni Mr. Francisco kanina, hindi kami makakuha ng mura at wala po talaga kaming makuha na compliant na engine na ipapalit na bago. Kasi nga po, mas mahal pa yung engine kaysa po doon sa kaha na ipinagawa po namin. Kung tatanungin po natin, Mr. Chair, 650,000 pesos fully stainless na po siya. Kung gagawin pa natin siyang galvanized, nasa worth 500,000 siya and may subsidy na 280,000 pesos. Napakagaan po sa amin. Hindi po namin kailangang isurrender yung aming prangkisa at na magpapahirap lang po sa amin pero nakasunod kami doon sa programa ng gobyerno na sumunod doon sa Clean Air Act sa safetyness ng ating mga mananakay at ng drivers na hindi po kamahalan at hindi po kailangan magtaas ng pamasahe at hindi po kami mapupunta sa pagkalugi o pagkalubog lamang sa utang. That's all, Your Honor.